Magandang araw, kids! Welcome sa ating online Bible story. Kumusta kayo sa inyong mga kanya-kanyang bahay? Nawa safe kayo at okay na okay kayo dyan, no? So patuloy pa rin nating pag-aralan ang salita ng Diyos sa pamamagitan dito sa Biblia na ating makukuha at sa online Bible stories natin. Alright, so bago tayo magsisimula sa ating bagong story sa araw na ito, samahan niyo po muna akong manalangin. Let's pray. Panginoon, thank you for this wonderful day, O Lord, na niyo binigay sa bawat isa sa amin at maging sa mga kids na nakikinig ngayon, O Lord, na nanonood. Panginoon, dalangin po namin na kayo po ang mag-anoint sa amin ng inyong banal na Espiritu upang siya mag-guide sa amin at mamuna sa amin as we study your word. Help us, Father God, to apply your words in our daily lives. Salamat po ng marami sa kabutihan na niyo po binigay sa bawat isa sa amin at sa patuloy niyo pong protection sa amin lahat. Kayo po ang manguna at purihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Alam niyo ba? Syempre, hindi pa, di ba? Eto na nga, mabasahin na natin sa Biblia ang ating bagong kwento na makikita natin sa Isaiah chapter 6 verses 1 to 9. Alright, sa mga may Bible dyan na Tagalog, babasahin natin sa Tagalog at yung iba naman ay follow na lang sila sa kanilang English Bible din. Okay, sabi dito sa verse 1, Noong taon na mamatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. Verse 2, may mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Verse 3, sinasabi nila sa isa't isa ang ganto, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Verse 4, sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Verse 5, sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Verse 6, pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Verse 7, idinamping niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Verse 8, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. Verse 9, at sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa, tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Okay, hanggang doon lang muna tayo, no? Sa verses 9. Isinugo ng Panginoong Diyos si Prophet Isaiah upang humayo at sabihan ang mga tao tungkol sa naisin ng Diyos. Hindi naman sinabi ni Prophet Isaiah na, Lord, iba na lang po, wag po ako, pwedeng siya na lang po. Yung nanonood ngayon, pwede siya na lang po ang inyong utusan. Diba? Hindi naman sinabi ni Prophet Isaiah sa Panginoon. Ano sa tingin ninyo, kids? Maganda ba yun na iyon ang sabihin natin? Na tayo yung inutusan tapos iba yung papagawa natin? Sa iba natin ipapagawa yung utos na dapat para sa atin? Hindi maganda yun, di ba? At hindi yun tama. Once na tayo yung mautusan, dapat tayo din yung gagawa. Kapag nag-volunteer tayo na tayo na lang ang gagawa, dapat paninindigan din natin. Kapag sabihin natin sa nanay at tatay natin na ako na lang po maghuhugas, so dapat huhugasan talaga natin yung mga pinagkainan natin. Kapag sabihin naman natin na ako na lang po magsasaing, o di kaya ako na lang po magbabantay sa kapatid ko, so dapat gawin natin, or di kaya ako na lang po magwawalis, no? Kung tayo yung kusang nagsabi, dapat gawin natin, no? Ipakita natin na talagang totoo tayo sa ating mga sinasabi, no? So dahil si Isaiah, si Prophet Isaiah ang intusan ng Panginoon, siya din ay kikilos at magbahagi ng anong ibahagi niya? Siyempre, ang naisin ng Panginoon. Kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya, yun po dapat ang kanyang sabihin. Alright? So, kailangan maging magalang tayo at magbigay tayo ng galang sa Diyos kapag gumagalang din tayo sa ating mga magulang. At hindi lang sa ating mga magulang, sa mga taong nakakatanda sa atin. Alright? So, kailangan natin yon. So, napansin nyo ba nung sinabi ng Panginoon na sino kaya ang ipapadala natin? Sino kaya ang isusugo natin? Siguro sa Isaiah nung nandun siya, sabi niya, lingon siya sa kabila. Wala namang iba na nandun, kundi siya lang.
So, syempre, sabihin niya, here I am, send me. Nandito po ako, Lord. So, ako na lang po ang suguin ninyo. No? Hindi naman sa napipilitan si Isaiah na, sige, ako na nga lang, kasi ako yung nandito. Hindi naman, di ba? So, talagang, para kay Isaiah yung tawag ng Panginoon sa kanya. Para talaga sa kanya yun. Alangan naman para sa mga sirapin. No? Inandoon lang sila sa Panginoon para magministeryo din sa Panginoon. At pinupuri lang nila ang Panginoon. Hindi lang basta-basta nila pinupuri, kundi taos puso nilang pinupurihan ang Panginoon. Bakit? Kasi deserving kasi ang Lord na pagbigyan ng papuri. Okay? So, dahil tinawag sa Isaiah, si Prophet Isaiah, kailangan niya yon gawin. At kahit na siguro kasi mga tao matigas yung ulo, nasa sa kanila na yon kung makinig sila sa sasabihin ni Prophet Isaiah or hindi. Kung magbago sila or hindi. Kagaya sa atin ngayon, no? Ang mga teachers, magturo sila ng magturo. Nasa estudyante lang yan kung makikinig talaga. Diba? Kung makikinig ng taos pusong pakikinig yung estudyante na yon, okay? May matutunan siya. At dahil may matutunan siya, yung pag-aaral niya ay patuloy at yung grades niya, syempre, lalaki din ang lalaki. At kaya nagkaroon sila ng medalyon. Medalyon baga. Alright, no? So, kagaya din sa ginagawa natin. Kung ikaw ay nakikinig ngayon, so, malaman mo kung ano yung question and answers natin mamaya. Makakasagot ka. Pero pag hindi ka nakikinig, wala ka talagang masagot sa ating question and so kids, I hope na may natutunan kayo sa Bible story natin sa araw na ito. At nawa nag-sink in sa inyong isip at puso ang ating napag-aralan. And I hope na pag-aralan talaga ninyo ang memory verse natin para sa gayoy may masabi naman kayo sa ating group chat, no? At ma-memorize ninyo iyon, lalo na sa ating question and answer portion. Okay? Na ating gagawin doon. Alright. So, samahan niyo ako sa panalangin sa ating pagtatapos. Let's pray. Panginoon, salamat po sa hapon ito na inyo pong binigay sa bawat isa sa amin. At salamat po, Panginoon, na inyo po kaming pinaalalahanan, O Lord God, na once na tawagin nyo kami, Panginoon, tulungan nyo po kami na ma-forward namin ang aming mga paa upang humayo, Panginoon, at sabihan namin ang mga dapat sabihan, Panginoon, nang naayon po sa inyong kalooban at yun po yung utos ninyo sa amin. Dalangin po namin, O Lord, na kayo din pa magpatuloy na gumabay at mabigyan ng protection sa bawat isa, Lord, lalo na po sa mga humahayo ngayon at nagbahagi ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong pag-remind sa bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, see you next Bible story natin at see you next sa ating memory verse of the day. Huwag niyong kalimutan ang ating memory verse na makikita sa Isaiah chapter 6 verses 8. Alright? Bye-bye!